Diyos ko, ang bagal mo naman talaga. Halika na dito, bilis. Nagmadali naman si Shot. Siyempre, customer is always right. Kahit kung tutuusin ay nasa left side lang naman ng tindahan si Aling Belina. Isang may edad ng babae sa suki niyang tindahan na dinidelivera niya ng itlog sa palengkeng yun ng Tondo. Heto na. Sabi ko naman sa inyo, huwag kayong magkakakain ng maraming baboy eh. Nakangiting biro niya rito. Kailangan niya itong ngitian kahit pagod na siya't pawisan. Naku, ayan ka na naman. Dinadaan mo na naman ako sa pakyut. Pabiro rin siyang piningot ni Aling Belina sa kanyang tenga. Kaya lahat ng kababaihan dito sa palengke nahuhumaling sa iyong nintik ka. Natawa si Shot. Ganoon talaga ito kung magbiro. Kalma lang po kasi, kahit medyo mabagal ang delivery man yun ng halos 15 minuto sa usapan natin, sigurado pa rin naman na masarap ang mga itlog na yan, Aling Belina. Aba, nag-iiba pa ba ang lasa ng itlog? Opo, kapag nabugok saka kapag luma na. Garantisado namang bago lahat ng itlog mo. Pero ewan ko ba naman sa yung bata ka? Nasobrahan ka na sa sipag. Gasgas na komento ng matandang babae. At bakit nga pala masarap ulit ang mga itlog mo, Shot? Singit na tanong naman ng asawa ni Aling Belina na si Mang Tomas. Kailangan ko pa ba talagang ulitin ang dahilan, Mang Tom? Siyempre, ang mga itlog ko ay very goods dahil hindi siya madaling mabasag kahit parati siyang nauuntog. Nagkatawanan ang mga taong naroon sa kanyang biro na kahit paulit-ulit na naririnig ng mga ito ay ang benta pa rin talaga. Lalo na kay Mang Tomas na nagre-request nun palagi. Dahil kasi sa joke na yon ay humahagikik na todo ang asawa nito. Natutuwa naman siya na makita ang mag-asawa na masaya. Para sa kanya ay love language yon ng matandang lalaki. Masayang makita ang mag-asawa, ngunit may kirot din sa parte niya. Dahil namimiss na niya ang kanyang mommy na grabe rin kung makahagik-gik sa tuwing binibiro niya. Hay, kailan kaya magkakasilbi sa akin ng mga itlog mo, Shot? Napangisi siya sa hindi ka nais-nais sa mga mata niya. Walang iba kundi ang binabaeng si Army. Ang laki kasi ng katawan nito pero nakasuot ito ng damit pambabae. Saka na Army kapag hindi na pangingitlog din ng negosyo ng kuya mo. Kinindatan niya ang binabae kaya tila inasinan itong bulate sa kilig. Pagkuway, iniwan na niyang nagtatawanan ang mga tindero-tindera roon. Sumaludo na siya sa mga ito tanda ng pamamaalam. Ganoon lang ang routine na Shot sa inaraw-araw sa iba't ibang palengke sa Maynila. Nagsimula lang ang negosyo niyang yon sa pagkahilig niya sa itlog. Parati siyang napipingot ng mami niya noon dahil wala siyang tigil sa kakaprito ng itlog sa tuwing nagugutom siya. Masama rin daw kasi ang sobra. Kaya hayun, naisip na lang niya na gawing negosyo. Halos nagsisimula pa lamang naman siya. Maliit lang ang poultry farm na nabili niya sa Bulacan. Kakaunti pa lang ang tauhan niya roon, kaya tiis muna siyang siya ang owner at taga-deliver. San pa sila? Ang gwapo ng taga-deliver nila ng itlog. Kaya naman karamihan sa kanyang suki ay kababaihan at binabae. Basta nakita ng mga ito ang delivery truck niya, kusa nang lumalapit ang ibang nais magpapansin sa kanya. Shot, itlog ka muna, bagong luto. Untag sa kanya ng isa sa mga tindera. Dinedeliveran din niya ito ng itlog. Wow, sakto pala ang daan ko. Aniya, pinakita niyang masaya siyang matikman ng itlog na nilaga na siya ang nagdala rito bago yun masentensyahan. Masarap yun kapag bagong luto, lalo kung isasawsaw sa sukang timplado. Naganda ng si Shot na lantakan yun. Dalawa lang niyon ay nakakabusog na. Pero kahit naman busog siya ay sisigi pa rin siya ng kain niyon. Kabilin-bilinan kasi ng mami niya na sa biyaya ay huwag parating pakabig. Kailangan nang itulak mo rin daw yon para dumaloy ang ginhawa. Ang sarap talaga ng suka nyo. Ang dami pa rin sibuyas kahit ang mahal na nito ngayon. Aniya sa nagtitinda. Pinapakita niyang masarap talaga ang gawa nitong suka. Nako, bakit natin titipirin? Nakakatawad naman tayo kahit wala tayong kasalanan. Sa'yo nga, lagi ako nakakahingi ng tawad eh. Nagkatawanan sila. Simpleng biruan pero nagsisitawan na ang magkakakilala na nagkikita-kita araw-araw na tulad nila. Nasanay na siya. Minsan nga ay naiisip ni Shot na kung hindi siya umalis sa kanila, ay ang dami pala niyang mahahakbangan na pangyayari sa buhay. Katulad na lang na makakilala ng mga ordinaryong tao na tulad ng mga customers niya ng itlog. Maiba ho ako, Aling Mercy. Yang kabilang pwesto sa tapat niyo, anong ititinda nila?
Napunan niya kasing bagong pintura na ang itinuro niyang pwesto. Ilang araw na yon na tila kinukumpuni sa tuwing daraanan niya. Ah, kainan yan. Kaya nga ba inayos yan bago binuksan? Nilagyan ng lababo. Marami na nga nag-aabang sa pagbubukas niyan kasi ang sabi, magaling daw magluto ang pupwesto dyan. Baguhan dito sa lugar pero ang mga magulang naman daw ay tubong taga rito. Wow, may bago pala akong aalukin ng itlog. Ay hindi, sa akin na raw siya kukuha ng nilaga eh. Mabait ang batang pupwesto dyan, may pakisama. Napuna raw kasi niyang mabenta ang nilagang itlog ko. Ani Aling Mercy. Napangisi na lang si Shot. Binibiro lang naman kasi niya ito. Sasagutin niya pa sana ang medyo may edad ng babae nang biglang may kumalabit sa binti niya. Bahagya pang hinila ang suot niyang maong na pantalon. Nang hayunin ng mga mata niya kung ano yon, ay napagtanto niyang isa pala itong batang babae. Nasa edad siguro na 5 o 6 na taon. Maganda ang mga ribbon sa ulo na kulay violet. Violet din ng suot na damit at sapatos na goma. Hi! Nakangiti niyang sabi sa bata. Pengi pong itlog. Anang batang babae. Naglahad sa kanya ng maliit nitong palad. Dahil nasa labas siya ng tindahan ni Aling Mercy, ay malabong makita ng huli ang batang babae. Busy na rin kasi ang tindera na mag-assist sa ibang customer nito. Itatanong sana niya kung napunan nito ang kasama ng batang babae na ito. Nagpa siya si Shot na bigyan muna ng itlog na nilaga ang bata at mamaya na lang niya babayaran. Nginitian niya itong muli bago siya lumingalinga sa paligid upang hanapin ang kasama nito. Naisip niya na baka humiwalay lang ito sa nanay nito nang makakita ng itlog. Ano pong hinahanap niyo? Sabi ng bata nang mapunang lilingalinga siya. Paborito rin yata nito ang itlog. Nangalahati na kasi kaagad. Hinahanap ko kasi ang mama mo. Baka hinahanap ka na niya. Pwede ko bang malaman kung sino siya? Tumango naman ng batang babae. Opo, talaga naman pong pwedeng-pwede. Malawak niya itong hinitian. Maigi na lang at maamo ang mukha niya na nakuha niya sa kanyang ina. Kaya yata hindi siya kinatatakutan ng mga bata kahit hindi pa siya nakakapag-ahit ng bigote. Marahan niyang hinaplos ang medyo kulot nitong buhok. Then, what's your mom's name? I need it. Lagyan mo ng apelido ah. How about you? What's your name po muna? Napangiti si Shot. Buti naman at nakakaintindi ng English ang bata at nakakapagsalita rin yun. Napabigla siya kanina na tanongin ito sa wikang Ingles dahil yun ang nakasanayan niya sa kanilang bahay. Sa palengke lang talaga at sa farm na hasa ng husto ang Tagalog niya. Ginawa ni Shot ang lahat upang hindi mapalis ang kanyang ngiti. Mukhang matalinong bata ang kausap niya. I am Shot Adriano. Pakilala niya rito. Ikaw pala, anong name mo? Ako po si Lilac. Oh, kaya naman pala kulay ube ang mga suot ng bata. Ang mami ko po ay si Empress Adriano. Kumunot ang mga kilay ni Shot. What a coincidence. Magka-apelido pa pala kami. No, yun na po ang magiging apelido niya after po nating mag-usap because napili na po kitang maging daddy ko. Wait, what? Humagikik ang batang babae sa nakitang reaksyon niya. Daddy po, finally nakapili na ako ng daddy. May magpapakasal na kay mommy. Hindi pa nakahuma sa kabiglaan si Shot nang basta na lang yumakap ang batang babae sa kanyang binti. Mas lalo na nang may inilabas itong singsing. Sa tingin niya ay isa yun sa pares ng couple ring. A pure gold promise ring. Gold yan ah. Bakit hawak mo yan? Sa mami mo ba yan? Namilog ang mga mata ni Shot sa gulat. Sino ba naman kasing magulang ang magpapadala ng mataas ang gramo na gold sa batang maliit at wala pang muwang? Maraming alahas ang mami niya, kaya alam niya ang standard na presyo ng mga gold at alam niya rin kung peke o tunay. Yes po, kay mami nga po ito at... Ang paglaki ng mga mata niya sa nakitang gold na singsing ay mas nandilat pa nang mabilis pa sa 4:00 ang may humamblot ng singsing na iyon mula sa kakarampot na palad ng batang babae. Pero hindi pa pala doon natatapos ang panggigilalas niya. Tumakbo kasi ang bata. Hinabol nito ang snatcher na humablot sa gold na singsing. Namangha siya sa tapang nito at lakas ng loob. Yung bata! Hiyo ng isang tindera. Naku ang bata! Sigaw naman ng isa pa.
Delikado. Shot, anak, habulin mo. Lilac! Papahina na sa tenga ni Shot ang mga salitang iyon ng mga tindera at tindero sa palengke. Kumaripas na kasi siya ng takbo upang masundan ang batang babae na hindi alintana ang dami ng mga taong sinasalubong. May paliwanag naman siya sa nakakabinging kaba sa kanyang dibdib ng mga oras na yon. Delikado para sa bata ang ginagawa nitong paghabol sa snatcher. Dahil sa bungad ng daan na tinatahak ng mga ito, ay sangkaterba ang iba't ibang mga sasakyan sa abalang kalye ng palengkeng yon. Oh God! Hindi na napigil na anas ni Shot sa sarili sa labis na frustrations na nadarama. Nalalapit na kasi ang batang babae sa snatcher. Malapit na ang mga ito sa malaking kalsada sa bungad. Excuse me, sir. Untag sa pagkakatigalgal niya ng isang babae. May pagmamadaling sinanggi nito ang balikat niya at nilagpasan siya. Ang buhok nito ay itim na itim at katulad ng haba at estilo ng buhok ng batang babae na nagpakilala sa kanyang lilac. Nakasuot ang balingkinitang babae ng maong short, white-fitted shirt, sandals ang sapin sa paa. Nakatali rin ang buhok nito sa hapit na paraan. Pero ang pagmamadali at ang maliksing pagkilos ng babae ang mas kapuna-puna rito. Hindi yata't ito ang nanay ni Lilac. Ito nga yata ang kaninang narinig niya na tumawag sa pangalan ng batang nagpakilala sa kanyang Lilac. Excuse, makikiistorbo lang po ako, manang. Babayaran ko na lang po mamaya. Anang babae sa nagtitinda ng school supplies na naroon. Pinagmasdan ni Shot ang gagawin nito. Dumampot ito ng garter na nasa bilaong paninda ng matandang vendor. Dumampot din ito ng 2 ballpen na mabilis na inalisan ng mga takip gamit ang sariling mga ngipin. Maliksi rin na pinorma ng babae ang mga kinuha mula sa nagtitinda. Pinorma nito iyon sa ere na tila laruan na slingshot. Miss, alam mo bang umasinta niyan? Baka makatama ka. Naputol na ang sinasabi ni Shot dahil hindi pa man siya tapos magsalita ay naasinta na ng babae ang magkabilang likuran ng heel bone sa paan ng snatcher. 2 ballpen lang naman ang sabay na pinag-asinta nito roon. Walang minti sa isang pukulan lang gamit ang kapirasong garter. Agad bumulugta sa semento ang snatcher at hindi makatayo kahit pilitin itong tumayo para tumakas. Dinaluhong agad ito ng mga osisero at iganapos para siguradong hindi makakawala. Talking about perfect shots and timing. Sabi ni Shot sa isip na hindi mawala ang paghanga sa ginawa ng babae. Napanganga talaga siya sa gulat. Pakiramdam ni Shot ay gayon din ng mga tao sa paligid. Meron ding napasinghap. Kahit sino ay namangha dahil hindi karaniwan ng skill na ipinamalas ng babae sa kanila. Paano nito nagawa na sabay maipang-asinta ang mga ballpen gamit ang garter? Natikom lang ni Shot ang sariling bibig nang maalala niya ang batang babae at ang singsing na dapat ay mabawi mula sa snatcher. Mami! Namimilog ang mga mata at malawak ang ngiting nilingon ni Lilac ang babae. Pro yata sa paggamit ng DIY slingshot. Sabay takbo ng bata papunta sa tinawag na mami. Sinalubong din naman ito ng huli. Sabi na nga ba niya't mag-ina ang mga ito? Agad nilang dinala ang snatcher sa pinakamalapit na presinto. At ngayon nga ay nananatiling kasama ni Shot ang mag-inang Empress at Lilac pagkatapos silang mahinga ng detalye ng mga pulis sa naganap na snatchan sa palengke. Maraming salamat sa tulong mo, mister. Hinipan muna ni Shot ang palad niya at nakangising ipinunas yon sa likod ng kanyang pantalon, saka inilahad kay Empress. You're welcome. Ako nga pala si Shot. Tinanggap naman ng babae ang palad niya. Puno? Ha? Hay nako, your humor is not nakakatuwa talaga sometimes, mommy. Sabay nilang niyuko ang batang kandaikot ang mga mata. Magkakross din ang mga braso nito. Magkapanabay rin silang natawa ng nanay nito kapag guwan. Shot Adriano, not Puno. Pakikisakay naman niya sa biro ng babae. Saka yung nangyari kanina, wala naman akong ginawa kundi habulin ng snatcher. Walang dapat na ipagpasalamat. Ikaw ang nakapigil dun sa snatcher. I'm Empress. Adriano, singit ng batang si Lilac. Pagkatapos ay hinawakan sila nito sa kanilang mga palad. Mami, nag-propose na ako sa kanya, kaya siya na ang magiging daddy ko. Kumunot ang mga kilay ni Empress. Alanganin na natawa naman si Shot. Nahiya kasi siya bigla. Maganda si Empress to be honest. Parang hindi yata sila bagay. Aha, kaya pala naagaw sa'yo kanina ng magnanakaw ang singsing.
Bulalas ni Empress sa anak sa pabirong paraan. Humagiktik ang bata nang kilitin ito ng ina sa kilikili. Natuwa naman si Shot sa eksena. His mom used to do the same thing to him. Anyway, Mr. Shot Adriano, kinatutuwa akong makilala ka. Ngumiti siya. Ako rin naman, masaya akong makilala kayong dalawa. Napadaan lang talaga kami nitong si Lilac ngayon dito sa palengke para tingnan ang pwestong naupahan ko. Anyway, sabay ka na sa amin na mag-lunch if di ka busy. Sagot ko na. Sige ba? Ikaw pa lang po pwesto dun. Kaya pala namit ko tong si Lilac sa tapat ng pwesto ni Aling Mercy. Akala ko nawawala siya kanina. Hindi po ako nawawala. Marunong po akong sumunod sa instructions. Singit ng bata kahit busy ito sa pagbubuhol ng ribbon na nasa harapan ng damit nito. Marunong ka rin sumuway. Ginulo ni Shot ang buhok ni Lilac. Hindi ka po kasi makakarating sa akin kung hindi ka lumayo sa tabi ng mami mo. The kid pouted. Hindi naman po ako aalis sa tabi ni mami kung hindi kita nakita. Na-starstruck po kasi ako sa inyo. Nakakatawa ang bata pati ang pananalita nito. Kaya hindi na naawat ni Shot ang sarili na ipakita ang katawaan na iyon sa harap ni Empress. Natigil lang ang tawa niya nang mapunan niyang mataman siyang tinitingnan ng huli. Bakit? Napahawak sa sariling leeg nito ang babaeng kanyang sinita. Wala naman, kasi... Ang anak naman nito ay humagikgik na naman. Mami, nagbablush ka po ba kasi nahuli ka niyang nakatingin sa kanya? Panunokso ni Lilac sa ina. Pinandilatan lang naman ito ng nanay nito bilang pagbabanta. Niyukod na ito ni Empress upang matulungan sa pag-aayos ng ribbon sa damit na kanina pa pinoproblemang ibuhol ng bata. May problema ba kayo? Ayaw man sana ni Shot na manghimasok sa buhay ng dalawa. Huli na para bawiin niya ang tanong na yon. Kusa na yung nadulas sa kanyang labi. Meron. Magkapanabay na sambit ng mag-ina. Nagulat naman siya. Saka pagak na tumawa. Para kasi siyang nakaharap sa kid at adult version ng iisang tao nang magkasabay siyang sagutin sa excited na paraan ng dalawa. Care to share? Nagkatingin na naman ng mag-ina at niyaya si Shot sa tinutuluyan ng mga ito upang mananghalian. Malaki ang naging pagkukulang ko kay Lilac, kaya napangakuan ko siyang kapag nakapili na siya ng magiging daddy niya, agad akong papayag. Pag-amin ni Empress kay Shot matapos nilang mananghalian. Malalim na bumuntong hininga si Gretch. Kasama ito ni Empress sa bungalow apartment na tinutuluyan. Hindi rin kalayuan ng bahay sa palengke, kaya naisipan ng magkaibigan na doon na magnegosyo. Swerte nga raw nila na may nahanap silang magandang pwesto. Si Gretch ang tinutukoy ni Aling Mercy na mahusay magluto. Ang babae ang magiging tagaluto. Assistant naman nito si Empress. Sabi ko nga dito kay Empress, hindi dapat na sinabi yun at ang batang yun nagmana sa kanya na may kapilyahan talaga. Ani Gretch. Kiming nangiti naman si Empress. Ikaw ang nagpalaki kay Lilac kaya siya naging pilya. Nakaingos nitong turan sa kaibigan. Nakwento nga sa kanya ng mga ito na halos buong buhay pala ni Lilac ay wala sa tabi ng bata ang ina. Gumagabay pa lamang daw sa paglalakad si Lilac nang iwan kay Gretch at kakabalik lang ni Empress 1 buwan pa lamang ang nakakaraan mula sa mahabang taon na pagtatrabaho. Hinigop ni Shot ang juice na nasa mesa. Walang pumansin ng juice na yon kahit may 20 minuto na silang tapos kumain ng tanghalian. Lusaw na nga ang yelo sa baso, kaya papansinin niya na bago pa yun mawalan ng lasa. Napili niya ako dahil sa itlog na nilaga. Ang cool naman. Tipid niyang komento. Kinangiti lang yun ng magkaibigan. Wala ka namang suot na singsing. Kanina ko pa napapansin. Napaangat ang isang kilay niya sa sinambit na yun ni Empress. Dahil tulad mo, wala naman akong asawa. Yun nga lang, wala akong anak. Solo flight ka sa buhay? Panimulang tanong ni Gretch. Mga ganoong tanungan ang alam na nila pare-pareho na maaaring lumalim dahil nga sa agenda ng mga ito sa binata. Solo ako sa buhay pero may pamilya ako. Pamilya na nilayasan ko dahil sa tatay ko. Gusto ko lang na malinaw sa inyo na hindi ako naniniwala sa nais yung ipakahulugan sa akin. Na naghahanap ng tatay si Lilac dahil sa tingin nyo ay yun ang makakapagpakompleto sa pagkatao ng bata. You know why?
Ang mami ko lang kasi ang hinahanap-hanap ko sa haba ng panahon na umalis ako sa poder ng family ko. Nilinga niya si Empress. Ang problema mo nga lang, maging ikaw ay may pagkukulang sa bata. Tama ka. Pero katulad ko, ayaw mo din banggitin ang dahilan mo kaya ka umalis sa inyo. Mas tunog komento na ani ni Empress. Tumango si Shot. Katulad mo, may mga detalye sa buhay ko na nais ko na lamang ibaon sa limot. Masarap naman ang juice na kanyang ininom kahit tunaw ng yelo. Siguro ay sumarap din yon dahil sa magandang mukha ni Empress at sa titig nitong nanunood sa tuwing nasasalubong niya. Kapag sinabi sa'yo ni Empress kung bakit wala siya halos sa buhay ni Lilac, papayag ka bang tabay yung daddy ng bata? Lumipad ang mga mata ni Shot kay Gretch. Sinaway naman ito kaagad ni Empress. Hindi alam ni Shot kung bakit ang unang pumasok sa isipan niya sa sinabing yun ni Gretch ay ang eksena kanina sa palengke kung saan gumamit ng DIY slingshot ang single mom nitong kaibigan. Napakahinin pa man din ito para sa babaeng dumampot na lang basta sa tindahan ng garter at ballpens. Hindi pa rin ako papayag, kaswal niyang sagot. Pero Shot, pwede mo namang pag-isipan muna. Agad na ani Empress sa kanya. Bakit ba hindi ka na lang mag-asawa? Tumawa si Gretch. Paano naman maliligawan yan? Kita mong itsura, nakaka-intimidate na kiming babae. Agree siya sa sinabing yun ng matalik nitong kaibigan, lalo pa at nakita niya kung gaano kabihasa ang masinta ang babae. Interesting. Kung papayag siya maging daddy ng anak nito, ay malakas ang kutob niyang malalaman niya ang kwento sa likod niyon. Yun ay kung sismoso siya. Ayoko munang mag-asawa, pero kung may darating na lalaki, bakit hindi? Pero gusto ko sanang maghintay siya at gusto ko naman na masolo muna ang anak ko. Kaya lang, iba naman ang gusto ni Lilac. Sana nga lang kapag napagbigyan namin ay magbago ang isip niya. Babae rin kasi siya. Ikaw, aaminin kong magaan ang loob ko sa'yo, Shot. Alam kong hindi nagkamali ang anak ko sa pagpili na maging daddy ka niya, kahit pa kunwari lang. Sabi ni Empress, halatang nakikiusap na ang tono, maging ang mga mata. Dito naman lumipad ang mga mata niya. Hindi ako papayag dahil kakasabi ko lang na may mga bahagi sa buhay natin na hindi natin gustong ipagsabi. Tinukot niya mula sa kanyang bulsa ang gold na singsing na nabawi niya kanina sa snatcher. Sinuot niya yon sa kanyang daliri. Pero gusto kong maging daddy ni Lilac para malaman niya at matulungan kita na mapadama sa kanya na ikaw lang ay sapat na. Gusto sanang yakapin ni Empress si Shot bilang pasasalamat, ngunit nag-alangan ng babae. Matapos sabihin kay Lilac na pumapayag na siyang maging daddy nito, nagpaalam na siya dahil may itutuloy pa siyang delivery ng itlog sa palengke. Kapag may daddy, may magpifix na po niyan, Mami. Huwag mo nang tawagan si Shot, okay? Kaya ko na to, may istorbo lang natin siya. Kinausap ko na nga siya sa gusto mong mangyari na dito muna siya magstay. Sabi niya pag-iisipan muna niya. Ani Empress sa kanyang anak. Busy siyang ayusin ang tumagas nilang lababo nang lapitan siya ni Lilac at kulit-kulitin na naman siya tungkol sa napulot nitong daddy. 2 days pa lang naman na nakasama ng anak niya ang binata. Naglaro ang mga ito. Palagay niya ay kinuha lang ng lalaki ang loob ni Lilac sa 2 araw na yon. Nakakahiya nga at tila naging yayo na ni Lilac si Shot sa 2 days na yon. Late na nang ma-realize niya rin na ang kapal ng mukha niyang pakiusapan ng lalaki nang dahil sa kagustuhan ni Lilac. Paano na ang sariling buhay nito nang dahil sa kanilang mag-ina? Dapat naman kasi talaga po na dito muna siya sa bahay natin kasi nga kunwari daddy ko siya. Kung hindi ay paano ko siya magiging real daddy? Pagak siyang natawa, saka umiling. Ang anak niya talaga kahit na kailan ay may pagkapilya. Yun pala ang plano mo Nakangiting singit ni Shot sa kanilang usapan. Nilingunan nila ang lalaki. Ngiting-ngiti at may bitbit na pagkain para kay Lilac. Daddy Shot! Mas napangiti na lang si Empress nang marinig yon mula kay Lilac. Feel na feel talaga ng anak niya ang napiling dadi-dadihan. Si Shot daw ang may gusto na ganoon nito tawagin. Matapos kasi ang 2 days ay nakapasa na raw sa test ni Lilac ang binatang mag-iitlog. Sa lalaki na rin galing na 7 pa lang ang anak niya pero matalino. At 6 ay 9 na taon na ito kapag kausap. Daddy na ang tawag niya sa akin.
Pero nung isang araw lang, inamoy-amoy pa niya ang Jollibee na pasalubong ko. Humagikik ang bata. Yung egg kasi sa market po ay hindi naman ikaw ang nagluto at nag-prepare kaya hindi ko na inamoy. Turo po kasi yun sa akin ni Mommy. Sorry po, sana hindi po kayo na-offend. Sabi ni Lilac. Nagkangitian lang naman sila ni Shot. No offense meant, baby. Goods nga yun. At least talagang napapakita mo sa mami mo na sumusunod ka sa kanya. Of course po, sumusunod po talaga ako kasi mabait akong bata. Sagot ni Lilac. Nagsimula na itong lantakan ng dalang pasalubong ni Shot. Napaaga ka yata? Panimulang tanong ni Empress sa lalaki. Niyaya niya itong maupo. Maaga akong natapos sa delivery eh. Alam nyo, good influence nga kayo sa akin eh. Sus, ang sabihin mo, hindi mo lang matiis ang anak-anakan mo. Biro niya kay Shot. Kasama na nga yata yun. At naisip kong dito na nga sa inyong mangupahan. Sayang din kasi eh. Extra income din sa inyong mag-ina. Total, may bakanteng kwarto pa naman kayo. Hindi na nakapagsalita si Empress nang unahan siya ng paghiyaw sa tuwa ni Lilac. Mamaya ka na magsaya, Lilac. Ipifix muna natin to. Sabi mo kapag may daddy may gagawa na nito. Ani Shot kay Lilac. Tukoy ang ginagawa ng mami nito sa may lababo. Ipifix mo po yan, tapos po ikaw na rin ang maglalagay ng ilaw sa tuwing mo pupundi. Ikaw na rin po ang magpipintura sa house? Ikaw na nga ayos sa shower sa banyo? Marami pang ibang sinabi ang makulit na bata. Hindi nito alam na ang nanay nito ay namumula na ang mga pisngi sa kahihiyan sa mga oras na yon. Okay lang, masaya akong malaman na komportable na kayo sa akin. Untag ni Shot sa pananahimik ni Empress. Hindi na ako hihingi ng pasensya para masanay ka na. Hindi pala kasi daddy ang gusto ni Lilac. Mas gusto niya pala ang taga-ayos na kung ano-ano rito sa bahay. Kagat-labing tugon ng single mom. Natawa ang binatang mangingitlog na nauwi sa ngiting kay Lawak nang makislapan ng ilaw ang mga singsing na suot nila ni Empress. The truth is he never dreamed of having a family. Nasaksihan ni Shot kung paanong magmahalan ang mga magulang niya. At sa tingin niya, ayun ang mas pinakarason kaya hindi na sumagi sa isipan niya ang mag-asawa at magpamilya. Hindi niya deserve ang isang pamilya na binubuo ng babaeng mahal na mahal niya at mahal din siya. Mas lalong hindi niya deserve ang anak na mula sa kanya at mamahalin hanggang sa huli niyang hininga. Samantalang si Empress naman ay malaki ang naging pagkukulang sa anak niya. Kaya nangako siya sa kanyang sarili na ibibigay niya ang lahat kay Lilac once na makabalik na siya mula sa misyon niyang tapusin ang buhay ng tatay nito. Tinulungan siya ng Honrades Organization na magawa yon. Kaya ngayon na nakabalik na siya, nagagalak siyang makita na ang lahat ay umaayon sa kagustuhan niya pagdating sa kanyang nag-iisang anak. Nakatitig ka na naman sa mag-ama. Pukaw sa kanya ni Gretch. Ang kunwaring mag-amang Shot at Lilac kasi ay kasalukuyang naghaharutan sa upuan na tumatumba sa tapat ng pwesto nila sa palengke. May katagalan na rin ng halos 2 linggo na pumayag ang binata na maging daddy ni Lilac bilang pagtulong sa kanila. Ang alam sa buong palengke ay nagkaroon sila ng relasyon ni Shot pagkatapos ng insidente noon sa Snatcher. Nakatitig ako at mukha kasing nakalimutan na ni Shot ang sinabi niya noon sa atin. Yung sinabi niyang tutulungan kanyang maparealize kay Lilac na ikaw lang ay sapat na? Kinuha muna niya ang pinggan mula sa kaibigan. Siya na ang nagtaob niyon sa dish rack. Oo, nakalimutan na yata niya yun. Masaya kasi siya sa ginagawa niya. Kaya nga sabi ko sa'yo, alisin mo na ang mga alalahanin mo eh. Yun na nga ang ginagawa niya lately. Ang alisin ang mga alalahanin niya. Sinusubukan pa rin niya hanggang ngayon na burahin sa isipan niya ang katanungan na paano na ang buhay ni Shot sa labas ng kasunduan nila. Paano na ito magkakanobya kung ang alam ng lahat ay boyfriend niya ito? Maging ang isiping nakakahiya naman na pumatol ito sa single mom. Mabait siyang tao. Siya lang ang nakapagbabago ng tingin ko sa mga lalaki. Pagak na natawa si Gretch. Halata nga. Hindi mo kasi nakikita ang sarili mo kapag nakatitig ka sa kanila. Parang kumikislap yung mga mata mo. Pabirong umingos siya. Over naman yan, Gretch. Totoo kaya? Ako nga tong natatakot sa'yo eh. Natatakot akong dumating ang araw na magselos ka. Sigurado kasing maipapakita mo sa kanya na bruha ka.
Si Empress naman ang natawa. Grabe ka talaga sa akin. Iyon ang madalas ikantsaw sa kanya ng matalik niyang kaibigan. Dahil nga kahit anong awat nito sa kanya noon patungkol sa misyon niya, ay hindi siya nagpaawat. Yun siya, yun ang bad side niya. Pero ngayon natapos na ang misyon niya, makakaasa itong isinara na niya ang bahaging yun ng buhay niya at hindi nabubuksan pang muli. Pero pwede pa nga pala niyang buksan. Naalala niya tuloy ang bilin sa kanya ni Doña Matilde bago sila maghiwalay. Puntahan mo lang ako kung kinakailangan mo ng tulong ko at alam mo naman, malakas ka sa globe. Naalala niya yun ngayon dahil nais niyang alamin sana kung paano makakatulong kay Shot. Shot, talaga palang narito ka lang all this time. Magkapanabay na nilingon nila ni Gretch ang kung sinong nagsalita. Nalingon na nila ang isang babae na nakapamewang sa harap ng mag-ama-amahan. Nakasuot ito ng crop top shirt, maong short at may kataasan ng tsinelas. May bag din ito na pangyayamanin ang design. Ay, yan yung anak ng bilihan sa dulo, kay Inchik. Bulong ni Gretch kay Empress. Tinutukoy ng kaibigan ang sikat na tindahan ng wholesale na matatagpuan sa may dulo ng palengke. Ang puti no? Ang kinis. Lihim na tumaas ang kilay ni Empress. Maputi nga at makinis ang babae. Anak ba naman ng Inchik eh. Kelly, ikaw pala. Hinahanap mo ko? Ani Shot sa bagong dating. Obviously. Totoo palang nakarating na balita sa akin na nandito ka palagi sa tindahan na to. Kelly, ang akala ko nagkakamabutihan na tayong dalawa. Pero ni isang chat ko wala ka nang sinagot. 3 hours ka nang walang paramdam sa akin, Shot. Ang huling reply mo ay nag-iisang letrang K. How dare you? Gustong matawa ni Empress sa 3 hours na itinatampo ng babae. Nais din sanang umikot ng mga mata niya. Ang reply na letrang K ay madalas din niyang gawin kay Shot, pero ayos lang naman sila. Pero sinaway rin niya ang sarili. Bakit naman niya ihahambing sina Kelly at Shot? Sa kanilang dalawa na pure friendship at business lang ang agenda sa isa't isa. Kelly, kasi busy ako sa... Busy saan? Busy ka na mag-alaga ng bata. Parang hitatakot na anang babae. Sa isip tuloy ni Empress, kung magkamali ito ng salita patungkol sa kanyang anak, ay kailangan niyang tatagan ang loob na wag itong patulan. Hindi siya makakarelate sa mga babaeng katulad nito na naghihisterika sa simpleng bagay. Pero aware naman siyang mayroon talagang sumasama ang loob ng dahil doon. Aware siya na mayroong sobrang sensitive ang feelings pagdating sa affection. Kaya nga ba may taong nakakagawa ng hindi maganda at mayroon din na pinipiling tapusin ang mga buhay nila. Bakit mo pa pinababayaan ng satin Shot? Ano bang plano mo ha? Sambit ni Kelly, mukhang iiyak na. Parang ihahampas anumang sandali kay Shot ang sling bag nito. Naghanda siyang kunin ng anak niya mula kay Shot, pero inawat siya ni Gretch. Kinandong naman kasi ng lalaki si Lilac, saka tumayo at kinarga na ang bata. Mukhang ibibigay sa kanya para mas ma-assist nito ang anak ng Inchik. Because he's my daddy. What's wrong with you po? Pagsingit ni Lilac sa usapan. Kinagulat ni Empress yun, pero mas kinabigla niya ang nakikitang pagprotekta ni Lilac sa kunwaring ama. Nakapulupot ang miliit nitong mga braso sa leeg ni Shot, habang ito naman ay protektado rin ng mga braso ng huli. Daddy? Paano nangyaring ikaw ang daddy niyan, Shot? Kelly, will you please stop this? Hindi na nakakatuwa eh. Ani Shot. Dumarami ng mga tao. Kapag nalaman din ng daddy mo to, hindi yun matutuwa sa'yo. Kapag nalaman ni dad to, wala nang kukuha sa'yo ng egg sa dulo. Lahat ng tindahan dun ay nangungutang sa kanya. Uutusan ko siya na ipahinto ang delivery mo sa mga tindahan kung saan kaya ng powers niyang awatin. Bitter na sagot ng anak ng Inchik. Gawin mo. Suit yourself. Walang halong bitter naman na sambit ni Shot. Naggalawan ng mga panga. At aaminin ni Empress na ngayon lang niya na-appreciate ang ganun panga ng isang lalaki. Huli na nga para makwenta niya sa isip kung ano ang nawala kay Shot nang dahil lang sa simpleng eksenang yon. At iyon ay kasalanan ng mga panga ni Shot. Hindi niya mapaniwalaan. Masama naman ang loob na nag-walkout na si Kelly at siguradong magsusumbong ito sa amang Inchik. Daddy Shot, gusto kong ikaw mag-read sa akin ng story.
Pagod si Shot maghapon dahil kay Kelly na sinira ang kanyang araw. Ngayong gabi na ay nanganganib siya kanina pa na baka wala na siyang energy para itolerate ang kakulitan ni Lilac. Hindi naman kasi siya sanay sa mga bata. Pero nang sampahan siya ng bata at simulan siyang i-massage ng maliit nitong mga daliri, ay parang bula na naglaho agad ang pagod niya at init ng ulo sa naganap kaninang umaga. Bakit may libreng mamassage ka, kid? Kasi nga po, gusto kong ikaw magpatulog sa akin tonight. Pero pwede naman na ito na lang po ang kapalit ng pagiging madadal ko po kanina. Sorry about that, Daddy Shot. Pero ayoko mag-promise na hindi na ako uulit. Nakangusong anito. Ang cute, parang nanay niya. Oo na. Habang tumatagal ay nagugustuhan na niya ang pinasukan niyang sitwasyon. Kahit sabihin pa na sinira ng desisyon niyang iyon ang diskarte niya sa negosyo. Diskarte, marami siya nun. Lahat naman kasi ay nakukuha niya sa gandang lalaki. Tulad na lamang ni Kelly. Yun nga lang, sa isang iglap ay naglaho rin. Kung malalaman ng daddy niya yon, ay siguradong pagtatawanan siya. Parati naman sinasabi kasi ng matandang negosyanteng yon na ang pagnenegosyo ay hindi lang sinasamahan ng diskarte. Kailangan daw ay kaya mong panindigan ang diskarteng sinimulan mo. Okay lang na umulit ka, Lilac. People tend to do the same thing without thinking, kahit pa alam na nating mali yun. No one is perfect. Pinisil niya ang muting ilong ng batang babae. Natawa siya ng maarting suminghap ang anak-anakan niya. Sinapo pa nito ang sariling dibdib. No one ba talaga, Daddy? Ang alam ko po kasi ang perfect match ay kayo ni Mommy. Ang maingay na bungis-ngis nito at ni Gretch ay pumuno na naman sa buong kabahayan. Naku, mana sa'yo yan, Shot. Biro ni Gretch. Pilya at bolero yan. Ninang G, sa'yo lang naman po bolero si Daddy eh. Sinasabi niya sa'yo na ang ganda mo. Pero joke ang tono niya. Pasimpleng kinuha ni Gretch mula sa kanya si Lilac. Alam kasi nitong hindi titigil ang bata kung hindi ito lilibangin. Ilang sandali lang naman ay nalibang na ang inaanak nito at nakalimutan na ang inuungot kay Shot. Nasundan na lang niya ang dalawa ng tingin habang may nakapaskil ng ngiti sa kanyang labi. Kahit pagod siya ay nawawala yon dahil sa batang may kakulitan. Nakakatuwa at magaan sa feeling, pero hayon na naman ang agam-agam kay Shot. Hindi siya deserving sa payapa at saya na nadarama niya. Dahil sa magandang Empress at Lilac, kaya yata hindi pa natatagalan ay binigyan na siya ng problema ng tadhana upang ipaalala yun sa kanya. Sa ginawa kasi ni Kelly ay malaki-laki rin ang mapipintong mawawala sa kanya. Hindi niya ikalulugi, ngunit hindi yun kurot lang. Habang nananahimik siya na nakasandal sa sofa, nakaangat pa ang magkabila niyang palad sa likod ng kanyang ulo. Biglang walang pasintabing na puno ng mabangong amoy ng pinaghalong shampoo at sabon ang buong kabahayan. Hinanap ng mga mata niya ang pinagmumulan ng mabangong amoy. Napalunok siya nang makita si Empress sa ayos nito. Ay, sorry. Gulat na bulalas ni Empress. Hindi nito malaman kung paanong itatago sa kanya ang sariling katawan. Nakabalot lang ito ng tuwalya. Hindi ko alam na nandito ka. Anito, nakangiwi. Tumaas ang isang sulok sa labi ni Shot. Usually kasi ay sa sarili niyang kwarto siya naglalagay kapag pumatak na ang 8:00 ng gabi. Mainit ang ulo niya ngayon, kaya hindi muna siya nagkulong sa kwarto niya. At alam niyang mas lalo lang lalala ang topak niya kapag nagkataon. Papasok na ako sa kwarto. Paalam niya kay Empress. Tumayo na rin siya. Gusto lang niyang matawa at sa lahat naman ng nagtatakip ng katawan ay si Empress ang tila tuod doon na hindi makagalaw. Samantalang nasa gawing likod lang nito ang kanyang inuukupang kwarto sa bahay na yun. Nakalimutan na yata dahil sa gulat. Sige, sagot pa ni Empress. Nang mapatapat siya sa kinatatayuan nito ay sinadya ni Shot na pagmasdan ang patak ng tubig mula sa buhok nito na naglalanda sa naka-expose na katawan ng babae. Napangisi siya nang maramdaman niya ang pagsikip ng hininga ng babae sa ginawa niyang titig. Lalo na, naghigpitan nito ang kapit sa pagkakabuhon ng bath towel sa gawing dibdib. Kung alam ko lang na naliligo ka pala ng ganitong oras, ginawa ko sanang tambayan ng sala. Aniya gamit ang usual niyang playful na tono. Matapang si Empress, nakakapit man sa buhon ng bath towel ay tiningala naman siya.
Kung alam ko na tambay ka naman dito, hindi na ako lalabas ng banyo na nakatapis lang ng bath towel. Use your head, Shot. Nako, wag na wag mong iutos sa akin yan na may magandang babaeng halos subad na sa harapan ko, Empress. Maghunos daily ka. Pangangansyaw pa niya rito. Mas lumawak ang ngisi niya ng mapamaangang babae. Nang makuha nito ang biro niya, ay inangat nito ang palad na nakahawak sa buhol ng towel upang hampasin siya. Kaso ay natigilan nito. Nalaki ang mga mata nang siya man ay mag-angat ng palad. Tanging malakas na pintig ng kanilang mga puso na lang ang sumunod nilang narinig. Ipinalit kasi ni Shot ang sariling daliri sa inalisan nitong buhol sa towel, habang ang mga paningin nila ay nakapagkit sa mga mata ng bawat isa. Bakit ganyan ka makatitig? Plano mo rin ba akong replyan ng letrang K? Amused na napangisi si Shot. Bakit kita re-reply ng letrang K kung papayagan mo naman na magsimula ako sa letrang pagbitin talaga nito sa huling sinaan? Gusto mo ba? Seryosong tanong ni Empress. Sa sobrang kaseryosohan niya ay hindi na nga siya halos kumukurap. Animong natatakot siyang maglaho sa paningin niya ang lalaking nasa kanyang harap. To be honest, ay hindi niya alam kung ano ang meron sa lalaking katitigan niya sa mga oras na yun. At bakit tila handa siyang pawiin ang mga alalahanin nito sa kahit anong paraan na makapagpapagaan dito. Alam niyang hindi biro ang mawawala kay Shot sa banta kanina ni Kelly. Kinagulat niya rin sa sarili ang guilt na nadama dahil doon. Masyado nang napasok ng lalaking ito ang halos pribadong bahagi ng emosyon niya. Isa pang nakakabigla yun sa part niya. Ano bang letra ang nasa isip mo? Shot is asking her. Ang gamit lang naman na tono ay pangpaos. Idagdag pa ang isang daliri nitong kasalukuyang kumakalabit. Lumalanda sa sensual na paraan sa pisngi ng mga nananahimik niyang chocolate heels. Letrang S, E. Nakakahiya siya. May inuukit pala ito sa balat niya. Pero mas nakatuon ang utak niya sa pasensual at kalabit. Aware ka ba sa taglay mong kalandian sa mga oras na to, Shot? Ikaw, aware ka ba na adult na tayo? At isang pagbayag lang mula sa'yo tapos na ang problema nating dalawa. Ngumiti si Empress. At gusto mong matapos ang problema natin, hindi ba? Sino bang taong nanaisin na may problema? Sino nga ba? Well, definitely ay hindi si Empress yun. Kaya nga ba ginawa na niya ang nabasa niyang meme kanina na kung uhaw ka, shot mo na yan. Inagapan ko pa ng takipantawan. Huhubarin din naman pala. Masyadong madaldal si Shot, kaya nang makarating sila sa loob ng kwarto nito, ay patulak niya itong inupo sa kama upang makandungan na niya at matakpan ulit ang labi nito. Masyado rin itong mabilis. Ang malaking mga palad ay sakop na sakop sa mga umbok ng katawan niya, na tila iyon ay para talaga sa kanya. Parang mga labi nila, magkaugnay sa bawat galaw. Sakto lang, hindi nagmamadali, hindi rin nakakainip. Yun yata ang sikreto nila ng lalaking ito. Nagkakasundo sila na ganito at ganoon dapat kahit wala silang verbal agreement. Yung bath towel nang nag-adjust, mahirap na raw kung mag-reply ka ng letrang K lang. So be it. Pero at least nakaletrang S, E at... You're right. Kaya wag mo nang magitin ng letrang X. Hindi nga yung kasama mo ako, Empress. Nice. Sweet pa lang mag-iitlog na ito. Ang mga itlog kaya na alam nilang tahimik ng nag-aalburuto, sweet din kaya? Hindi mo naman malalaman kung hindi mo susubukan, Empress. Aalamin mo ba ang lasa niyan? Natatawang ani Shot sa kanya. She rolled her eyes. Ang daldal naman? Kunwari reklamo niya. Nininervyos ka ba, Shot? Medyo. Nakakanervyos ka. Ang tapang mo eh. Madapang daw. Di matapang niyang hinawakan ng flashlight nito para manahimik naman ito kahit sandali. Panira kasi ng momentum. Mas mag-iingay ako sa ginagawa mo, Empress. Empress chuckled. Totoo nga na mas nag-ingay ang loko. Parang aso lang naman na umatungan. Pero asong matino. May inabot sa kanyang chocolate na nasa mahabang plastic. Isa sa paboritong snacks ni Lilac. May naiwan pa, naalala ko lang. Sige na, huwag ka nang mahiya na mas paingayin pa ako. Hamon nito sa kakayahan niya.
Kung ganito ba naman ang lalaking makakasama mo sa ganoong tagpo? Daig mo pa ang isinakay sa tsubibo. Matatawa ka, masasarapan, manginginig, matitrill. Complete package talaga at handa pa itong maging daddy ng anak niya. Siguradong ang tatami sa mga eggs dito. Komento na lang niya. Hindi niya maiwasan ng umiti. Pailalim naman siyang pinanood ni Shot. Para pala yan sa'yo. Ang bait talaga ni Lilac, tinirhan ka. Buisit, natatawa siya. Sabay na nga lang silang natawa sa biro nitong yon. Tawang may kilig nang sinimulan niyang i-coat ang egg at hotdog ng choco-choco chocolate stick. Be ready, Shot. Banta niya sa lalaki. I-shoot mo na, para ako naman mamaya. Yung sagot ng loko-loko. Ilang sandali pa ay sabay na rin silang napaanas ng mga ingay na alam nilang ang mga gamit lang sa loob ng kwartong yun ang makakarinig bukod sa kanilang dalawa. Wala naman ang magninang. Nasa kwarto ni Lilac. Malamang ay nakatulog na ang dalawa. Sa isip-isip ni Shot ay kahit araw-araw na pala siyang bantaan ni Kelly ay ayos lang. Kung araw-araw naman na may free comfort siya na ganito galing kay Empress. Hindi na baling mamulubi siya. Sigurado rin naman nahahanap siya ng paraan para makaahon sa lugmok. Basta ba sa paghahanap niyang yun ay kasama niya si Empress at sila. Teka, dapat niyang awatin ang sarili sa pag-iisip ng kung ano-ano. Hindi siya handa na magulo ng ganito. Hindi dapat na ginugulo ni Shot ang isip niya nang dahil sa pangyayaring ito na dati na naman niyang ginagawa. Lalaki lang siya, madaling madarang. Hindi exempted si Empress sa mga mahusay magpadarang. Iyon ang tamang isaksak niya sa kukote niya. Siyes ka? Sambit niya. Masuyong pinaraan niya ang kanyang mga daliri sa bahaging yun ng tiyan ni Empress kung saan visible ang CS stitches nito. Aha? Simpleng tugon ni Empress, caressing his broad shoulders. Gagawin ko ng pangako kong shoot. Tumango si Empress. Shoot me now, Shot. Kanina ko pa nga hinihintay eh. Pabirong sabi nito. Kanina pa raw pala, may pagpapaalam pa siya. Kung bakit ba ang dami niyang binago sa babaeng to. Noon naman ay rough siya pagdating sa aspetong yun. Dito ay sobrang gentle niya. Aabot na nga sa puntong baka may halo ng tumubo sa ibabaw ng kanyang ulo. Natigalgal siya. Kahit hindi siya nakaharap sa salamin, ay alam ni Shot na daig pa niya ang nakatuhog na Betamax na biglang binabad sa suka na puno ng sili at sibuyas. Empress. Her eyes pleading even though she's in pain. Just go on, Shot. May pagtataka man, ipinagpatuloy pa rin ni Shot ang ginagawa hanggang sa matapos sila. Kinaumagahan ay puro pambubusga ni Gretchen ang napala ni Empress. Bakit kaya napulot ko ang towel na to, nakakalat sa sahig kaninang umaga? Nanunod yung tanong ni Gretch sa kanya. Pangisi-ngisi pa ito ng nakakaloko. Nagsisipilyo si Empress kaya saglit na tinanguan lang niya si Gretch bilang tugon. Ipinatong nito ang hawak na bath towel niya sa kanyang mga balikat. Paano ka nakalabas kagabi mula sa kwarto ni Shot? Nakahubo? Bulong ng kaibigan sa kanya. Nambubus ka pa rin ng tono. Natawa siya. Naipilig ang kanyang ulo pagkuwan. Bigla kasi niyang naalala na nanatili silang magkahugpong ni Shot hanggang sa makalipat siya ng sarili niyang tulugan. Ganoon sila kasira ulo ni Shot. Ganoon sila kagigil sa bawat isa. Ni hindi sila mapaghiwalay. Ayaw nilang magkawalay. Huwag mo nang alamin, Gretch. Maiinggit ka lang. Pumadyak ang matalik niyang kaibigan. Ang daya-daya mo. Sabi mo wala tayong ihiman. Wala tayong iwanan. Dapat pag wala akong Gerger, wala ka rin nun. Parang baliw nitong maktol. Napahagalpak siya ng tawa. Baliw ka talaga. Huwag ka nga. Baka magising si Lilac. Ang harot-harot niyang tawa mo. Ang harot niyang ngiti mo. Unfair ka. Tinawanan lang niya ang pagbibiro ni Gretch. Kung malalaman pa nito kung gaano ka-expert sa paglalagay ng love bite si Shot, mas magmamaktol ito panigurado. Masasabi nga niyang sulit ang pagbibigay niya ng sarili sa lalaking mag-iitlog. First time na parang hindi. Napakadalang na mangyari sa isang babae ang may magandang kwento sa first time nila. At hindi hinayaan ni Shot na masali siya sa mga babaeng nagreklamo. Hay, ngayong nabanggit ay naalala niya rin tuloy na hindi pa sila doon nagtapos ng lalaki.
Dahil sa naganap sa kanila, marami ng katanungan ang paniguradong ipupukol nito sa kanya. Yun ay kung nais ni Shot na alamin ng mga sagot. Gretch, kidding aside, alam mo na. Ha? Ikaw naman? Yan ka na naman sa takot na yan. Hindi ba't sinabi ko na nga sa yung darating ang araw na mararamdaman mo na lang ang pagbibigay sa tamang tao? At heto na yun. Tamang tao si Shot, kaya nakarating kayo sa puntong yan. Mahal na mahal nga siya ng anak mo eh. Totoo yun. Kulang sabihin na kung hindi niya kilala at kung hindi niya napatay sa sarili niyang mga kamay ang tatay ni Lilac, ay iisipin niyang si Shot nga ang lalaking yun. Samantala, nag-viral sa internet ang ginawang iskandalo ni Kelly sa palengke. Sinadya yun ng babae para makakuha ng simpatsya sa tao. Palibhasa ay sikat ang babae na prinsesita sa palengke. Anak nga kasi ng kilalang negosyante na nagpapautang, kaya ganoon din kabilis na pinutakte ng mga chismoso-chismosa ang video. Wala naman sanang pakialam si Shot dahil inassure naman siya ni Gretch na baliwala ang viral video na yun kay Empress. Baliwala rin naman sana sa kanya. Yun ay kung hindi ilang ulit na nag-miss call sa kanya ang matalik niyang kaibigan na si Wayne. Actually ay isa lang ang focus ng utak niya mula nang may mangyari sa kanila ni Empress kagabi. Yun ay ang katanungang paano nangyari na nanganak ang babae, gayong birhen pa pala ito. Of course meron siyang sagot sa tanong. Kaya lang ay bumabagsak siya sa isa pang katanungan. Gusto ba niyang malaman ng mga kasagutan mula mismo kay Empress? Ewan niya. Siguro ay saka na kapag may lakas na siya ng loob na magtanong. Wayne, what's up man? Kakatapos ko lang mag-deliver ng itlog. Bungad niya. Siya naman ang tumawag sa kaibigan nang matapos ang gawain niya. Sigurado siyang ang tungkol sa viral video ang itinawag nito. Man, kanina pa kita kinokontak. Yung viral mong video sa internet. May concern kasi ang daddy mo. Ha? Bakit napunta sa daddy niya ang usapan? What about it? Dude, pinapasabi lang ng daddy mo. Importante raw na magkita kayo ngayon. Pagkatapos kausapin si Wayne ay nagtungo agad siya sa daddy niya. Para sa katulad ng kanyang ama na may napakataas na ihi, hindi siya niyon i-reach out kung hindi talaga importante ang sasabihin sa kanya. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim nang matapos niyang kausapin ng daddy niya. Hindi na kailangan ni Shot ng panibagong araw. Umabot pa naman siya sa pinakamahalagang taong mas dapat niyang makausap pagkatapos ng mga isiniwalat sa kanya ng kanyang ama. Salamat. Tipid na tura ng binata sa bantay na sumalubong sa kanya sa isang gusali. Walang anuman. Kanina pa talaga kitang hinihintay. Inaasahan na ni Doña Matilde ang pagdating mo. Walang ngiting sagot kay Shot na nakakasiguro siyang agent ng naturang lugar. Kasalukuyan na nasa lobby sila ng Honrades Organization. Doon siya dinala ng kanyang mga paa pagkatapos na sabihin sa kanya ng daddy niya ang mga lihim na nalaman nito sa ginawang pag-iimbestiga sa dahilan ng pagkamatay ng kapatid niyang si Juan. Kinagulat niyang malaman ng pag-iimbestiga na ginawa nito dahil sa pagkakaalam niya ay wala naman itong ibang sinisisi sa nangyari sa paboritong anak kundi siya lamang. Pero mas nakakagulat at nakakatulig ang kaalaman na si Empress ang killer ng kanyang kapatid. Yun ang mahalagang sinaad sa kanya ng daddy niya. Hindi niya yun mapaniwalaan. Kaya ngayon ay haharap siya sa taong mas nakakakilala kay Empress. Ilang saglit pa ay pinapasok na siya sa opisina ni Doña Matilde. Hindi na siya nag-abala pang umupo dahil gusto na niyang makumpirma mismo sa matanda ang mga natuklasan niya mula sa kanyang ama. Walang boss ang kakambal mo. Buti ka pa nga marami kang itlog. Sobra-sobra pa. Walang pasakali na sambit ni Doña Matilde kay Shot. Pagkurap na lang ang nagawa ng huli nang halos hindi niya na namalaya na nasa harapan na niya ang matandang Doña. Good day po. Nagawa pang pagbati ng binata rito. Mabait naman ang bukas ng mukha ni Doña Matilde. Ngunit sa dulo ng utak ni Shot ay may nagsasabi sa kanyang nakakatakot itong magalit. Nakaupo ito sa electric wheelchair. Matanda na, hindi na nakakalakad ng maayos. Pero alam niyang kayang-kaya nitong sipain ng kahit sinong gustuhin nito. Nasa iisang bahay bata kami ni Juan mula nang kami nasa tiyan pa lang ni Mommy. Pero hindi po kami identical. Hindi rin kami pareho. Given naman po yun sa mga tao eh. Iba't ibang pag-uugali ng bawat tao. Sinundan niya ang pagbati sa pagdepensa niya sa yumao niyang kapatid. Naniniwala siyang ang mga taong patay na
ay hindi na dapat pinagsasalitaan ng kung ano-ano bilang respeto. Tama ka. Nagkataon na salbahe ang kapatid mo, kaya yun ang nangyari sa kanya. May bumikig sa lalamunan ni Shot. Sa pagkakataong kasing iyon ay hindi na niya alam kung paanong depensa ang gagawin niya sa kapatid. Kahit ang daddy niya na nakausap niya kanina lang tungkol sa pinag-uusapan nila ni Doña Matilde, ay aminadong hindi kagandahan ng ugali ni Juan. Ang huli rin daw ang humingi ng tawad sa mga nagawa nitong mali. Ayon sa daddy niya, bago raw malagutan ng hininga ang kakambal niya, ay nagbilin ito na wag nang habulin ng hustisya para rito. Dahil deserve raw nito ang sinapit sa mga kamay ni Empress. Ang mga huling salitang yun ni Juan ang nagtulak sa kanyang ama upang lihim na alamin ang naging punot dulo ng kamatayan nito. At sa pag-iimbestiga ng ama nila ay nalaman nito ang kaugnayan ni Empress kay Doña Matilde. Ang Doña na bukod sa sikat sa business world, may organisasyon din para sa mga naaping tao. Ito nga ay ang Honra Organization. Hinuhubog na matanda ang mga kinukupkup nitong mga bata hanggang sa maging ganap na secret agent at kaagapay ng batas at gobyerno kung kinakailangan. Ayon sa matinik kong secret agent, produkto kayo magkapatid ng IVF. Yun ang pinagmulan ng idea ng kapatid mo. Kaya ginawa niya rin yun ng persahan sa empleyado niya. Maaari niya sanang gawin yun sa tamang paraan at legal. Maraming babae, hindi na uubos. Maaari magbayad para makiusap kung anak nilang ang problema niya. Moderno na ang mundo, ngunit mas pinili ng kapatid mong pwersahin ng babaeng natipuhan niya. At yun ay si Empress. Nagkamali ng kinanti ang kapatid mo. Kaya tinulungan ko si Empress na makaganti sa kanya. Dahil ang organisasyon ko ay para sa mga ape. At alam mo naman kung paano magalit ang mga ape, Shot. Pagpapatuloy sa pagsasalita ni Doña Matilde. Wala siyang pakialam sa kumpanya ng pamilya nila, kaya hindi niya kilala ang mga employees nila. Lalong hindi alam ni Shot na may nag-e-exist na Empress sa buhay ng kakambal niya. Hindi niya alam na nagtatrabaho pala noon sa kumpanya ng pamilya niya si Empress. Simpleng bantay sa elevator ang babae. Direct hire ni Juan dahil natipuhan minsang namataan na nakapila bilang aplikante sa labas ng kumpanya nila. Sa elevator din na binabantayan ng babae mismo ito unang minolestya ng kakambal niya. Nakakarima rin na maisalaraw ang diwa. Ngunit kasabay ng katotohanan na pinatay ni Empress ang kakambal niya, ay lilitaw at lilitaw ang mga kasamaan ng kanyang kapatid. Mga masamang gawain nito na hindi na niya namalayang ganoon kalala. Nilayuan niya ang kapatid dahil sa bisyo nito noon. Alak, babae, droga. Mga bisyong isinumbong niya sa ama. Ngunit hindi naman ito iyon pinaniwalaan. Gaya ng kinatakot niya noon, lumala na ngayon at sumira na ng tuluyan sa kanyang kakambal. Nauunawaan ko po, naipaliwanag na sa akin ni Dad ang lahat. Pero sinisisi niya ang pag-donate ko ng samilya noon kay Juan. Napangisi at napailing ang Donya. Binhi mo ang sinisisi ng daddy mo? Diyos ko, kung alam lang sana niyang kay ganda ng kanyang apo, matalino pa. Anang Donya sa amuse na tono. Sa pagtagni-tagni ni Shot ng lahat, lumalabas nga ang tunay na anak niya si Lilac. Kinukumpirma na rin yun ngayon ng matandang Donya. Baog si Juan, Doña Matilde. Sa isang banda, mali man ang kanyang naging paraan, o sabihin na ngang salbahe man siya dahil sa pag-torture kay Empress. Nagawa lang naman niya yun dahil sadyang nais niyang magkaanak at sa galit na din siguro sa hindi patas na mundo. Totoo yan. Pero choice ng kapatid mo magbisyo, hindi ng mundo. At wala siyang karapatan na gawa ng masama ang alaga ko. Maraming beses siyang binasted ni Empress, pero hindi yun matanggap ni Juan. Ganun kahiwaga ang pag-ibig. Minsan nakakasira ng tuktok. Pero ikaw na hindi naman nanligaw, kahit wag kang umamin sa akin ngayon, alam kong nakapasok ka na sa puso ng alaga ko. Nakangiting turan sa kanya ng matandang babae. Gusto ko pong malaman kung alam ni Empress ang tungkol dito. Nang marahan na tumango si Doña Matilde ay biglang parang huminto ang pintig ng kanyang puso. Napabuntong hininga siya para lang maging mabilis yun ulit na tila may karera ng mga kabayo roon. Shot, iho. Nauna na siyang nagpunta rito kaysa sayo. Nalaman na kasi niya na iisa ang mga magulang niyo ni Juan. Tinangka niyang tulungan ka sa problema mo sa iyong pamilya bilang kapalit ng pabor na nagawa mo sa kanilang mag-ina. Hindi niya gusto na mahirapan ka sa banta ni Kelly. Mas dinanggol lang ang kanyang dibdib sa narinig. Alam na po niyang
Ako ang daddy talaga ni Lilac? Tumango ulit ang matanda. Mula nang naagrabyado ni Juan si Empress, nakabantay na ako sa pamilya mo. Lalo na sa'yo na ama ng anak ng alaga ko. Alam ko kasing darating ang araw na maghahanap ng ama ang bata. Alam ni Lilac nung una pa lang na ikaw ang ama niya. Matalino ang anak mo. Nagmanang sa inyo ni Empress. Ako ang nagdala sa kanila sa palengke kung saan mas kilala ka. Itlog lang ang binigay kong clue sa anak mo. Sinabihan ko siya na sundin ang tibok ng puso niya. Hanapin niyang itlog dahil ang pagbabalik ng kanyang ina sa piling niya ay katumbas ng pagkabuhay muli ng pusong namatay. Matagal naging abala si Empress sa pagiging agent niya at sa pagpaplanong makaganti sa kapatid mo. Napuno ng puot ang puso niya, kaya iniwan muna niya sa kaibigan niya si Lilac upang walang maging sagabal sa kanyang paghihiganti. Hinayaan ko lang siya dahil yun ang alam ko makapagpapalis ng puot sa puso niya. Bago namatay si Juan, nakahingi pa siya ng tawad kay Empress. Marahil ang pagpapatawad kay Juan ang naging dahilan kaya nakalaya si Empress sa rehas naggalit at puot. Kaya sa huli, kusa rin siyang bumalik sa anak niyong si Lilac. Sa mga narinig ay hindi alam ni Shot kung bakit wala man lang siyang bahid ng galit na nadama para kay Empress. Hindi naman niya sinasabing tama ang ginawa nito kay Juan. Ngunit hindi niya alam kung bakit mas nananaig ang ligaya sa puso niya na magiging isa na silang pamilya. At kaya pala ganoon na lang ang pagkagiliw niya kay Lilac. Yun ay dahil anak pala niya ito. Warmth? Pag-aalab? Ano nga ba ang tawag sa kung anong mainit na humahaplos ngayon sa puso niya? Doña Matilde tapped the back of his hand. Deserve nating lahat ang sumaya, iho. Hindi mo kailangan na isip sa sarili mo na pagbayaran ng akala mo'y kasalanan mo. Ang lahat ay may guilt na dinadala. Yung mga agents ko, malala ang guilt sa puso ng mga yan. Pero along the way, sa pagkakatagpo nila sa pag-ibig, sinasabi ko sa kanilang i-grab nila yun. Dahil kung hindi naman para sa kanila, ay agad yung magkakanda leche-leche. At wala silang magagawa kapag dumating ang araw na yon. Sa sandaling umibig na mga alaga ko, pinapalaya ko na sila upang maranasan naman nilang magkaroon ng normal at masayang pamilya. Napaka-unfair ng life. And yet, oo, sang-ayon siya sa mga salitang binitiwan ni Doña Matilde. Tila sinasaad din kasi ng matandang Donya ang sariling karanasan nito kanina sa kanya. Kaya matindi ang impact niyon sa kanya. Kaya may sundot sa kahit sinong makakarinig. Warmth, pain, thrilled, peace, rolled into one. Ang lahat ng emosyon na yon ay nakuha niya nang makausap niya ang matandang owner ng Honda Organization. Paalam, Honda Organization. Sisiguraduhin kong ang pagpunta kanina ni Empress dito ay huli na. Sabi niya sa sarili habang papalabas ng gusali ni Doña Matilde. Habang nasa biyahe ay binalikan niya sa isip ang mga dapat na balikan upang tuluyan na niyang maisara ang kabanatang hindi man niya inasam na isara ay darating din pala ang tamang pagkakataon na isasara at isasara niya. Lumaya siya sa kanila ng araw na mailibing ang kanyang kapatid dahil sinisisi siya ng daddy niya sa pagkawala ng mahusay nitong tagapagmana ng kumpanya. Kung hindi raw dahil sa pangungonsinti niya kay Juan, buhay pa raw sana ito. Nabaog kasi ang kanyang kakambal dahil sa infection. Noong malilit pa sila ay naging sakit din ito dahil sa kanya. Parati niya itong inaaya sa kung saan-saan sa panahon na mahina pa ito at may sakit. Kaya nang lumaki na sila, ay walang pag-aalangan na binigay niya rito ang katas niya upang makabuo pa rin ito ng sariling anak sa tulong ng siyensya. At bilang kabayaran sa guilt na dinala niya nang dahil sa pagkabaog nito. Oo. Kinonsinti nga niya ang kapatid bilang kapalit sa mga pagkukulang niya dito. Nang malaman ng mga magulang nila ang ginawa nila, ay galit na galit ang daddy nila sa kanya. Wala na raw siyang matinong ginawa. Ang pangungonsinti niya kay Juan ang pumatay raw dito. Na ngayon ay malinaw na sa kanya kung bakit nasabi nito. Nang dahil sa kagustuhan ng kakambal niya na magkaroon ng anak, ay binalak nitong gahasain si Empress. Hindi man umabot sa pundong panggagahasa, puwersahan naman itong ipinaturok sa huli ang kanyang katas. Ipinadukot nito si Empress. Ikinulong sa basement ng company at doon ay pinaturukan ng katas niya sa personal na doktor ng kanyang pamilya. Nang dahil sa ginawang pagpapadukot ni Juan sa dalaga, ay namatay ang ina ni Empress dahil sa labis na pag-aalala. Sa pagkamatay ng nanay ni Empress, mas nagalit ito kay Juan. Mas doon galing ang puot na nagresulta sa pagpursige nitong patayin din ng kanyang kakambal.
Patong-patong na pagkakamali, paninisi sa sarili, paninisi sa ibang tao. Dahas laban sa dahas. Ngunit sa huli, ang siyang naiwan ay simpleng aral na nakalimutan na nila nang dahil sa kanilang mga pride at guilt. Pamilya ang pinakamasela na topic para kay Shot. Pamilya na sinumpa niya sa kanyang sarili na hindi niya hahayaan na magkaroon siya bilang ganti sa nagawa niya sa kanyang kapatid. Ngunit sadyang grabe kung magbiro ang tadhana. Si Juan pa pala mismo ang magbibigay niyon sa kanya. Juan, wherever you are, hiling kong sana'y payapa ka na. Salamat sa regalong iniwan mo sa amin. I promise na haalagaan ko sila at pakamamahalin. Usal na lamang ni Shot sa sarili. Sa wakas, sarado na ang masamang kabanata sa buhay ni Empress. Pagdating niya sa bahay ni Empress ay nagtaka siya. Patay ang lahat ng ilaw. Empress? Lilac? Kandahingan niyang takbo sa pinto ng bahay. Kinalabog niya yon kahit gabi na at alam niyang magkakahulan ng mga aso ng mga kapitbahay nang dahil sa ingay. Gretch? Guys, hello? Anak, baka mareklamo naman tayo sa ingay mo. Kunot ang noo nang nilingon niya ang nagsalitang yon. Dad? Ang daddy nga niya ang tumawag sa kanya sa nag-iisang salitang hindi niya akalain na itatawag nito sa kanya. Ayaw niya sanang magdrama, pero nakita niya ang anak niyang si Lilac, kumakain ng Jollibee sa loob ng kotse ng daddy niya, habang magiliw na inaasiste ng mommy niya. Si Gretch naman ay nakanganga na sa himbing ng tulog. Katabi nito si Empress na prenteng nakasandal sa upuan ng kotse. Nakapikit ang babae at tulog na rin doon. Aalis na kami. Ikaw na lang ang hinihintay namin, Shot. Kumilos ka na at gabi na. Lukot ang ilong na inismira niya ang kanyang ama. Ano pong ginagawa niyo rito? Dinadalaw kayo. Pagkatapos mong sabihin ng tungkol sa apo namin, nagpasya kami ng mami mo na magpakilala sa apo namin at sa mapapangasawa mo. Pero gabi na, bakit binusog mo pa ang apo mo? Makulit pa naman yan. Hahanap-hanapin niya yan at baka ipagpalit pa niya yan sa itlog na nilaga bilang midnight snack niya, Dad. Malakas na halakhakang itinugon nito sa kanya. Agent Arrow. Yun ang agent name ni Empress sa Honrades Organization. Sa dami ng revelasyon na nalaman ni Shot, ang agent name na iyon ng babae ang talagang naiwan sa kanyang isipan at puso. Naalala niya tuloy ang husay ni Empress sa DIY slingshot. Hindi niya lalo makakalimutan ang arrowhead na natagpuan sa nakakuyom na palad ni Juan noong ito'y pumanaw. Nahinto ang paglalakbay ng isip niya nang marinig ang talak ni Gretch. Kagagaling lang niya sa pagde-deliver ng itlog sa palengke. Malayo pa lamang ay dinignan niya ang pag-iingay nito. Hayan na nga bang sinasabi ko, kapag ikaw talaga tinamaan niyang selos, wala nang magagawa ang dartboard kundi ang saluhin ng saksak mo. Hala sige, ibuhos mo, ubusin mo, tadtarin mo. Napakunot noo si Shot sa mga pinagsasabi ni Gretchen sa kaibigan. Anong sabi nito? Nagsiselos si Empress? Kanino naman? Tanong ni Shot sa isip habang papalapit sa magkaibigan. Ang bilis naman yata mag-shift ng mood nito. Samantalang nang iwan niya si Empress kanina para ihatid niya si Lilac ay ayos lang ito. Nagluluto pa nga ng tinola at nagsabi sa kanya na sabay na silang mag-lunch. Hinatid niya kasi si Lilac sa parents niya. Every Saturday ay napagkasunduan nilang sa bahay ng lolo at lola nito ang bata mananatili. Settled na ang lahat sa pagitan ng family niya at syempre, gayon din ang sarili niyang pamilya. Although wala pang aminan na nangyayari sa kanila ni Empress, alam naman niyang stable na ang lahat sa kanila. Kaya ano't nagsiselos daw ito ngayon. O diba, ayaw mo kontento? Sige, panain mo. Tutal wala naman ang anak mo. Habang wala, magpakabayolente ka na, Mars. Minsan lang yan. Grab that chance. Parang timang na pag-cheer ni Gretch sa kaibigan. Dinatnan ni Shot na sumasayaw ito. Samantalang si Empress ay may hawak ng pana. Parang handang-handang panain ng sino mang maispatan nito. Hey, saan galing yung Naudlot na ang pagsaway ni Shot kay Empress. Itapat ba naman sa kanya ng babae ang panang hawak nito? Empress, babe, hindi nakakatawang joke na yan. Ibaba mo yan. Ano bang akala mo sa akin, ibon? Pakiusap niya sa malambing na tono. Nginitian pa niya ito dahil halata na mainit ang ulo. Made of steel pa naman ang araw nito, kaya siguradong butas ang bungo niya
Sakaling palayain yun ng babae at iasinta sa kanya. Pinanlisikan siya ni Empress ng mga mata. Hindi umubra ang killer smile niya rito. Bakit kasama mo si Kelly sa kotse kanina? Akala mo ba hindi ko kayo nakita? Talagang hinintay mo pa na maihatid si Lilac sa parents mo bago mo pinasakay ang babae mo? Asik sa kanya ni Empress. Diretso ang dulo ng araw sa tapat ng kanyang noo. Sis, wag dyan. Hindi yan ang sinabi mo kanina na aasintahin mo. Singit ni Gretch na tila inuod yung kanta ang kaibigan. Sinunod naman ito ni Empress at seryosong itinapat sa pagitan ng hita ni Shot ang hawak na pana. Napatakipagad si Shot sa kanyang ibong hindi lumilipad. Asintado ang nobya niya kaya pihadong sapu si Birdie at basag ang itlog niya sa pana nito. Parang mas gusto pa yata niyang sa noon na lang paasinta kaysa sa nananahimik niyang alaga. Empress baby, let me explain. Mali ka nang Explain? Para ano? Para sabihin mo lang na it's not you, it's me? Buisit ka, Shot. Hindi ka nakakatuwa. Kanina pa ako nang gigigil na panain ka. Galit ang babae pero pumiyok. Ganun talaga. Mahal siya nito eh. At oo, ang yabang na niya dahil hindi naman ito magagalit at magsiselos ngayon kung hindi. Hindi yan ang sasabihin ko. Huwag mo akong pangunahan, okay? Calm down, sweetheart. Oy, marupok yan sa pa-sweetheart mo, Shot. Ibababa agad niya ng pana niya. Buska ni Gretch. Nag-wave ito sa ere pagkatapos na lagukin ng hawak na juice na nasa tall glass. Bay na nga, usap na kayo ah. Kapag dumanak ang blood, i-chat mo lang ako sis, ako na maglilinis. Nilayasan pa siya ni Gretch. Alam na nga nagwa-wild ang kaibigan nito. Reklamo ni Shot sa isip habang tinitingnan ng babae palabas ng bahay. Hoy Shot, mag-explain ka na, nakikinig ako. Pairap na sabi ni Empress pagkaalis ng kaibigan nito. Matamis nang initian ni Shot ang may sumpong na girlfriend. Hindi naman siya kinakabahan sa mga oras na yon. Alam naman niya ang extent ng sumpong nito. Kahit ngayon lang niya nakita ang pana na iyon, na obvious na gamit nito sa Honor Organization, ay alam niyang hindi yun gagamitin ng nobya sa kanya. Tinitigan muna niya ang magandang mukha ni Empress bago siya nagsimulang magpaliwanag. Nadaanan ko siya sa kalsada. Sira ang kotse. Gentleman ako, remember? Kaya tinulungan ko. Natigilan ng silosa. Parang nagkwenta ng segundo o minuto sa isipan. Saan siya bumaba? Sa palengke. Simpleng sagot niya. Sa palengke naman talaga bumaba si Kelly. Saan pa ba pwedeng bumaba yun? Prinsesita nga ng palengke eh. Pwede. Pwedeng-pwede talaga. Aniya, lalo na tayo. Ibinaba na ni Empress ang hawak na pana. Nangalay na yata. Inismiran siya nito. Tigilan mo ko sa pambobola mo, Shot ha? Malawak siyang umiti. Bakit naman siya titigil? Ngayon pa ba siya titigil? Kung kailan opisyal ng kanyang babaeng ito? Wala rin problema sa parents niya na ito ang pakakasalan niya. Labis-labis ang paghingi ng mga ito ng tawad sa ginawa ni Juan noon. Mabait si Empress at para dito ay wala namang kasalanan ang parents nila ni Juan. Ang babae pa ang humingi ng tawad sa kanila sa ginawa nito kay Juan. Wala silang galit kay Empress. Walang dapat ikatanim ng sama ng loob. Kaya nanaig sa kanilang lahat ang pagpapatawad at pagpapalaya sa nakaraan. Sweetheart, naaalala mo ba yung araw na panay sulyap ka sa akin? Kailan naman nangyari yun? Inaantok ka ba? Busangot nitong tanong. Pero hindi siya inawat nang ibakhag niya ito. Kinuha niya ang bala ng dart. Nilagay niya sa palad nito at ginabayan niya ang paghagis nito na yun sa dartboard. Noong nanlaki ang mga mata mo sa gulat dahil ganyan ang nangyari nang ihagis mo yan nun sa board? Nagmintis nga yun eh, at kasalanan ng mga mata mo. Sumasabay kasi sa ngiti mo. Nakangusong ani Empress. Ngumisi si Shot. Naaalala mo ba nung mag-grocery ako tinanapan mo ako ng choco-choco? Suminghap ito. God, wag mo nang ipaalala yan. Narinig yun ni Lilac. Until now, hindi ko makalimutan ang kahihiyan ko nang abutan ako ng anak natin ng chocolate na yun. Hagalpak na natawa si Shot. Dinampian niya ng mamunting halik ang balikat ng babaeng mahal niya. Yung ako naman ang gumamit ng choco-choco. Halos mapatay mo na ako sa bagal ko. Galit na galit ka sa pagnanamnam ko ng chocolate.
Iniisip mo kung wala nun, hindi ako maninimot sarap. Shot, ano ba? Napahawak sa magkabilang pisngi niya si Empress. Pinapainit mo ako. Nung nilagnat ako, umudi mo rin. Sabi mo kumilos ako. Magpapawis tayo para pawisan ako. Ang nangyari, napilitan akong... Pero pinagpawisan ka naman talaga. Malapot pa nga. Awat nito sa kanyang sinasabi. He pinched her nose. Pero nung ikaw ang nilagnat, ayaw mo naman. Madaya ka po. She pouted again. Hindi kasi ako mabango. Hindi ka naman mabango ngayong buntis ka na naman. Tamad kang maligo. Lukot ang ilong na turan niya sa nobya. Humagikik ito. Thank you, Shot. Kahit tamad ako maligo ngayon, tinatabihan mo ko. Niyayakap mo pa din ako. Kahit moody ako, hindi ka nagagalit. Sorry kanina ha, ang selosa ko. Ang selosa mo kahit hindi ka naman umaamin ng feelings mo. Okay lang, sige lang. Hindi ka din naman umaamin ah. Nalipat niya ang mga palad niya sa bewang ni Empress. Kailangan pa mauna akong umamin bago ikaw? Dapat lang no, nakakahiya kasi para sa mga babae ang umamin at mauna. Tawang-tawa si Shot. Nakakahiya ang pag-amin, pero ang pagkain, paggiling at madalas na pagtap ay okay lang. Ibang klase ka talaga, Empress. Teka nga, nagrereklamo ka ba? Hindi ah. Bakit naman ako magrereklamo sa mga aktibidad na gustong-gusto ko? Pa-cute na kinindatan niya ito. Empress, kaya ko yung pinapaalala lahat sa'yo. Ang pinaparating ko lang naman ay ang hirap palang magmahal ng babaeng asintado at astig. Tandang-tanda ako pa kasi ang pakiramdam na hindi ako makakain. Yung hindi ako makatulog sa pag-iisip kung gumagana pa ba ang pana ni Cupido sa tulad mo. Namasa ang mga mata ni Empress. Hindi niya inaasahan ang deklarasyon ng pag-ibig ni Shot. Totoo nga ang sinabi ni Doña Matilde, na kapag nariyan na ang love, dapat nang i-grab. Kumpara kasi sa'yo ay madarama mo yon. Wala kang kawala. Na kung magkakandalo ko, para pa rin naman sa'yo yon. Dapat tanggapin. Dapat din na aralin at ayusin. Siyempre gumagana pa naman. Sagot niya sa lalaking titig na naman sa kanya. Inangat niya ang isa niyang palad. Nilapat niya yon sa tapat ng puso nito. FB and IG friends kami ni Cupido. Sabi ko sa kanya, kung hindi kanya aasintahin dito, aagawan ko siya ng trabaho. So, handa kang magsuot ng lampin? Diaper na ang suot niya ngayon, mister. Natawa si Shot. Diaper na ba? Nice. Hindi pala ako updated. Sabi ko sa kanya, kung hindi kanya aasintahin para sa akin, ipapaluno ko sa kanya ang pana niya pati na ang pana ko. Ang harsh mo naman kay Cupido, sweetheart. Nakangiting pinahid ni Shot ang luhang nag-unahan na sa paglandas sa kanyang pisngi. Salamat sa pagmamahal. Kahit alam mong hindi magandang nagawa ko sa kapat, hinalikan ni Shot ang kanyang labi sa pasanggab na paraan upang hindi matuloy ang kanyang sinasabi. Hindi na natin dapat yung pag-usapan. Let's all move on without thinking about it. Masakit, pero ang mahalaga, buo na tayo. Pinagbuklod tayo ng tadhana kapalit ng mga nagawa niya sa'yo. Tumango si Empress. Tama si Shot. Hindi naman siya hahayaan ng Diyos na mapunta sa pamilya ni Juan kung hindi iyon ang nararapat. Salamat talaga sa pag-unawa sa pagiging moody ko. Hindi kasi ako moody. Ganun talaga. Pinagtatagpo niyang magkasalungat. Hindi man tayo compatible sa ugali, nagkakasundo naman tayo at mahal kita. Hinaplos-haplos niya ang tapat ng puso ni Shot. Mahal din kita, Shot. Tama ka, inasinta ka ni Cupido dito dahil alam niyang healthy ka sa akin. Physically, mentally, spiritually. Natawa ito. Hindi akong lilinis ng soul mo, baby. Wala akong planong maging alagad ng simbahan. Nakangiting biro nito. Nalipat ang palad niya sa buhok ni Shot. Inayos niya yon. Pinaglandas niya ang kanyang daliri sa matangos nitong ilong. Napunta sa maliit nitong labi. Sobrang gwapo mo. Napaglilihian ata kita. Napapanaginipan ko ang binhi mo. Humahagik-gik at kumikiliti sa akin. Halakhak ang tugon ni Shot sa kanya. Napatingala pa. Ano ba namang deklarasyon ng pag-ibig yan, sweetheart?
Kanway reklamo nito pagkatapos na tumawa. Sige, I love you na nga lang. Mas tumawa pa ito. Hindi ako payaso, Empress. Ito seryoso na. Salamat sa pagbibigay ng buhay sa mga anak natin. Sa pagmamahal sa naging bunga ng lahat. Nang hipan ni Shot ang likod ng palad niya, bigla itong may inilabas na singsing na hindi na niya namalayan kung saan ito dinukot. Nangatal na ang labi niya. Wala akong balak na maging alagad ng simbahan, Empress. Gusto ko kasi maghintay sa'yo habang naglalakad ka palapit sa akin sa loob ng simbahan. Yes, pakakasalan kita, Shot. Napahalakak si Shot. Kahit kakasabi lang niyang hindi siya payaso. Paano ba naman, hindi pa siya tapos maglitanya ay may sagot na agad ang kanyang Mrs. to-be. Talaga bang atat ka ng maging misis ko? Wala pa nga akong tanong, yes ka na agad. Aba, syempre. Alam ko namang patay na patay ka sa ganda ko, kaya hindi mo na kailangan pang habaan ng speech mo. Isasabihin ko lang naman na maligo ka na. Tiningnan ito ni Empress ng masama sabay hawak sa pana na nasa tabi nila. Biro lang, ito naman galit agad. Umayos ka, Shot. Kung ayaw mong asintahin ko yung alaga mo. Ang seryoso naman, pakakainin na nga lang kita ng itlog ko. Ayoko ng itlog mo, hindi masarap. Lasang panis. Sus, kaya pala pa na yung paluto mo ng itlog araw-araw. Pinaglololo ko mo ba ako, Shot? Sabay dampot na talaga niya sa pana. Pikon na naman. Ito na nga, seryoso na. Ibaba mo na yan, inaasar lang naman kita. Sinunod naman nito nang nakabusangot ang buntis. Ngunit bigla ring napangiti nang lumuhod si Shot sa sahig at itinaas ang singsing. Empress, alam kong kahit silosa ka, mahal na mahal mo ako. Dalawa na ang magiging anak natin. Kaya naman gusto kong tuluyan ang buuin ng pamilya natin na may basbas ng pare. Gusto kong iharap ka sa altar at marinig sa'yo ang salitang I do. Empress, will you be my wife? Will you stay with me for the rest of my life? Ngumiti ng matamis si Empress kasabay ng pagpatak ng mga luha. Yes, pakakasal tayo. Sasamahan kita habang buhay. I love you, Shot. Tumayo si Shot at niyakap ang nobya. Mahal na mahal din kita. You shot me, sweetheart. Sapol na sapol sa puso ko. I promise to take care of you and Lilac and our upcoming babies. Namilog ang mga mata ni Empress bago tumalak. Babies? Huwag mo sabihin gusto mo pa ng kasunod dito sa dinadala ko. Why not? Mas marami, mas masaya. I am the chosen daddy nga, hindi ba? Kaya sulitin natin ang pagiging daddy ko. Umirap si Empress. Ikaw na lang ang mga anak, Shot. Gusto mo pa yata akong gawing manok sa dami ng plano mong inakay. Oo na, sige na nga. Tama na muna si baby para makafocus tayo sa kanila ni Lilac. Ang lakas mo sa akin eh. Pero maligo ka na, okay? Amoy itlog ka na. Biro nito at tumawa ng malakas sabay pinupog ng halik sa labi ang nobya. Bago pa lumaki ang tiyan ni Empress sa ikalawa nilang anak, idinaos na nila ang kanilang kasal. Simpleng kasalan lamang yon kasama ang kanilang pamilya at malalapit na kaibigan. Siyempre pa hindi mawawala si Doña Matilde na isa sa kanilang ninang, at si Lilac naman ang siya nilang flower girl. Forgiveness doesn't mean forgetting or excusing the harm done to you. Hindi rin ito nangangahulugan na makipag-ayos sa taong nagdulot ng pinsala at sakit sa'yo. Forgiveness brings a kind of peace that allows you to focus on yourself and helps you to go on with life. You can't even force someone to forgive you. Others need to move to forgiveness in their own time. Pero mas pinili ni Empress maging ng pamilya ni Shot ang kapayapaan. Kaya naman sabay-sabay nilang isinara ang mapait na nakaraan at hinarap ng sama-sama ang bagong kabanata ng kanilang buhay. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.